Hi guys! Thank you sa panonood ng aking video. Sa tagal, no, ngayon lang ulit ako nakabalik. Pero, kasi sobrang dami kong ginagawa. I'm a school teacher para sa inyong kalaman. And recently, I was promoted as master teacher. So, lalong dumami ang trabaho ko. Tapos, sunod-sunod din ang production ko as a theater actress. Katatapos na ng Virgin Love Fest. And then, sa CCP, ongoing naman yung aking production sa labas, which is yung El Fuego del Alma ng Teatro Porvenir. So, kung meron kayong time, magkakaroon kami ng extension. Okay, ano ba yung aking I just watch ngayon lang yung Netflix ng A Toxic love story sa Netflix. Tama ba ako? Yes, panoorin nyo. Lalagay ko naman dito yung poster sa aking background. So, tungkol ba saan to? Tungkol to siya syempre sa toxic relationship. Nagkaroon ba kayo ng mga ganon? Dumamba kayo sa ganon? Lahat naman siguro, no? Pero hindi naman siguro tayo nagiging psychotic. Well, ito ay a foreign docu na madalas nakakapanood tayo ng mga pinapatay, ganyan. Well, ito kakaiba. Kala ko nga sa pelikula ko lang to napapanood. Nung nagpo-progress na yung docu, masaya ako kasi nagkaroon siya ng good ending sa huli. So, ano ba yung sinasabi ko na teka lang, na palabas sa Netflix ngayon. Ito ay tungkol sa isang toxic relationship kung saan yung pinaka antagonist natin hindi malalaman. Kasi pag sinabi ko, para ko na lang ikinuwento, di ba? So, tungkol to sa tatlong tao. Si Michelle, si Angela, Joyce seemed to want to be in control of si everything. Teka Your lang. friend. Si Ian Diaz. So, umiikot yung kwento. So, nasa ano pa kasi ako, may Netflix pa ako ngayon na ongoing pa. So, ayun, sa simula, mapapanood nyo si Ian na ini-interview regarding sa reklamo niya doon sa pag-i-email ng kanyang ex na si Michelle. Baka ano yung mini-message? So, mga nagbabanta siya, ganun. Kasi may asawa na siya, si Angela, yung kanyang new wife. So, ayun, mag-escalate yung reklamo na yun hanggang sa to the point na kasi ang reklamo niya nag-i-email daw si Michelle ng mga Craigslist kung saan hinahanapan niya ng rape fantasy na gagawa doon sa current wife niya. So, disturbing to, no? Kasi babae ang gumagawa nito. So, kalaunan, dahil nga nangyari na, si Ian nga pala ay isang marine. So, may baril din siya. So, may part doon kung saan parang inatake na yung current wife niya na si Angela. So, sumunod na pangyayari ay huhulihin si Michelle. So, nabalita siya sa Amerika. So, nakakalungkot, no? May shots pa doon ng video kung saan inamin talaga ni Michelle na nag-email siya. Yung si Lilith. So, big part sa kwento na mag-stop siya kasi magbabalik siya ng 2013. Before pa nun, ikukwento ni Ian sino si Michelle. So, ikukwento rin yun ni Michelle kung paano sila nagkakilala ni Ian. So, panoorin nyo, no? Kasi very interesting to. Tapos,
Hindi, kasi pag kinuwento ko, di ba, mawawala na yung excitement. Tapos may part doon, yung 2013, kung saan, ito naman palang yung background naman ni Angela. So, nagkaroon din siya ng ex. Nakalimutan ko yung pangalan ng ex. Kasi recent lang. So, dapat natatandaan ko. Pero para din, di ba, hindi na lahat i-spoon feed ko. Char. Hindi. Ayun. Sana klaro yung boses ko nung hirap record. Tsaka wala akong sinusulat eh. Tsaka hinahabol ko yung oras. I only have 3 minutes na lang. Pero dudugtungan ko to. I-upload ko lang siya sa, sa Facebook ko. Messenger. Kasi I lost my phone. Ayun, nasa na ako. So, ayun, si Angela, meron din siyang case naman doon sa ex naman niya nung 2013, 2014 ng pagsisinungaling kung saan sinabi niya na may cancer siya. So, na-meet niya yung guy sa isang bar. Tapos, naging sila. Tapos, sinabi niya doon sa guy na mayroon siyang sakit. So, nagki-chemotherapy siya. So, kalaunan, natuklasan na hindi pala yung totoo. Na yung guy, yung boyfriend ni Angela, na current naman ni Ian, ay, ito na, inarap niya to sa mga kaibigan niya. Kasi nagpakalala si Angela na lawyer. So, may part doon. Merong part doon na may revelation moment. Kaya, ako sa inyo, panoorin nyo to. Akala nyo sa pelikula lang to nangyayari. Pero feeling ko, yung mga writers, gumawa sila ng mga ganitong ideas din sa mga totoong buhay. Alam nyo, very amazing. Nakakatuwa din yung pakaramdam na sa dulo, nagwawagi pa rin ang kabutihan. So, ayun. Panoorin nyo kasi excited akong makuha din yung inyong opinion sa mga ganitong klase ng docu. Gusto ko yung mga ganitong docu kasi siya wala siyang filter. Kung sino yung gusto na kasi ko nako-curious ako sa itsura ng mismong tao na yun. So, A Toxic Love Story sa Netflix. Bago lang siya. Kayo mag-decide. May kasalanan ba yung dalawang girl? Sino yung totoong antagonist dito? Yung kontrabida? So, try kong mag-part 2 nito, no? Kasi naglabas ako ng reels. So, share William Marciasico sa Facebook. May reels ako doon. Ayun. Mahirap mahirap mag-judge ng kapwa natin, lalo na kung in love tayo. Diba? So, ayun muna. Try ko tong i-upload, tapos magpa-part 2 ako. Kasi patapos na yung aking oras. Thank you.